Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-12 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na ang pagliligtas kay Don Juan mula sa mga saknong 300 at 19 hanggang 339. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin! Matapos ang matinding hirap na dinanas ni Don Juan, siya'y natagpuan ng isang matanda sa libis ng bundok. Ang matanda ay lumapit sa prinsipe, uugod-ugod at mahina, ngunit puno ng malasakit. Agad niyang inalam ang kalagayan ni Don Juan, hinawakan ang kanyang sugatang katawan at dahan-dahan niyang ginamot ang mga sugat ng prinsipe. Sa kabutihang loob ng matanda, unti-unting bumalik ang lakas ni Don Juan at ang kanyang mga sugat ay naghilom na parang hindi siya kailanman nasugatan. Ang mga butong linsad ni Don Juan ay naayos at ang kanyang kisig ay bumalik na walang anumang pinsala o bakas ng sakit. Dahil dito, labis ang pagkamangha ni Don Juan. Lubos siyang nagpapasalamat sa matanda at iniisip kung paano niya mababayaran ang kabutihang ipinakita nito. Subalit ang matanda ay nagpaalala kay Don Juan na ang tunay na kawanggawa ay ginagawa ng walang hinihintay na kapalit. Ang pagkakawanggawa, ayon sa matanda, ay isang gawaing dapat ibahagi sa kapwa dahil sa malasakit, hindi dahil sa pag-asang makakatanggap ng gantimpala. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pinaalalahanan ng matanda si Don Juan na magmadali sa kanyang pag-uwi sa Berbania upang matulungan ang kanyang amang may karamdaman. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Natagpuan ng matanda si Don Juan sa libis ng bundok, mahina at sugatan. Inalam ng matanda ang kalagayan ni Don Juan at ginamot ang kanyang mga sugat. Unti-unting gumaling si Don Juan at bumalik ang kanyang lakas at kisig. Nagpasalamat si Don Juan at nagtanong kung paano niya mababayaran ang kabutihan ng matanda. Ipinaalala ng matanda kay Don Juan na ang tunay na kawanggawa ay ginagawa ng walang hinihintay na kapalit at binilinan siyang magmadali sa pag-uwi sa Berbania upang alagaan ang kanyang amang may sakit. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, prinsipe na nangangailangan ng tulong dahil sa kanyang mga sugat at kahinaan. Siya ang iniligtas ng isang matanda. Matanda, isang mabait na karakter na lumapit kay Don Juan at ginamot siya ng walang hinihinging kapalit. Siya ang simbolo ng kabutihan at kawanggawa. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ng kwento ay isang liblib at tahimik na bundok kung saan namamahinga si Don Juan matapos ang matinding hirap. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Aba, kaawa-awa o hamak. Dumulog, lumapit o humingi ng tulong. Habag, awa o malasakit. Kisig, ganda ng katawan o tikas. Linsad, wala sa wastong pagkakalagay o posisyon na nagdudulot ng kapansanan o problema gaya ng linsad na buto. Masuyo, malambing o may pagmamahal. Minalas, hindi pinalad. Nananangis, umiiyak o lumuluha. Liyag, minamahal o iniibig. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang tunay na kawanggawa ay hindi naghihintay ng kapalit. Ito'y ginagawa ng may malasakit at kabutihan sa puso. Mahalaga ang pagtulong sa kapwa sa oras ng kanilang pangangailangan, lalo na kapag sila'y nasa kahinaan o kagipitan. Ang pagmamahal at malasakit sa pamilya ay nagbibigay ng kaligayahan at kapayapaan sa ating buhay, lalo na sa oras ng kanilang pangangailangan. At diyan nagtatapos ang ika-12 kabanata ng Ibong Adarna, ang pagliligtas kay Don Juan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.